Compassion, pagmalasakit sa kapwa at kalikasan, at ang papel ng communal discernment. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Kyle Soto ng BSIT 1B. Ngayon ay tatalakayin ko ang tungkol sa compassion o pagmalasakit, kung paano ito ipapakita sa ating pag-aalaga sa kapwa at sa kalikasan. At kung ano ang papel ng communal discernment sa paggawa ng Pan-Pacific University at ng buong mundo bilang isang mas mapagmalasakit na lugar. Sa tingin ko, ang compassion ay isa sa pinakamahalagang pagpapahalaga na dapat taglay ng bawat tao. Madalas natin itong naririnig, pero minsan hindi natin lubos na naunawaan kung ano talagang ibig sabihin nito. Para sa akin, ang compassion ay hindi lamang simpleng pag-awa sa isang tao. Hindi rin ito basta pakikiramay lamang kapag may problemang iba. Ang tunay na compassion ay ang kakayahang maunawaan ang pinagdaraanan ng isang tao at ang pagkakaroon ng kusang loob na hangarin makatulong sa anumang paraan na kaya natin. Kapag may compassion tayo, hindi natin iniisip ang sarili lamang natin. Natututo tayong tignan ang sitwasyon mula sa pananaw ng ibang tao. Sinusubukan nating intindihin kung ano ang kanilang nararamdaman at kung paano natin sila matutulungan. Sa madaling salita, ang compassion ay pagsasama ng pag-unawa, kabutihan at pagkilos. Sa ating pang-araw-araw na buhay, marami tayong pagkakataon upang maipakita ang compassion. Bilang mga estudyante, madalas tayong nakakaharap ng iba't ibang tao na may kanyang pinagdaraanan. May mga klase tayong nahirapan sa kanilang mga assignment. May mga estudyanteng nahiya humingi ng tulong dahil takot sila mapahiya or maghusgan ng iba. Meron din mga taong may mga problemang hindi natin nakikita dahil hindi nila ito ipinapakita sa iba. Sa ganitong mga sitwasyon, maaaring may pakita ang compassion, simpleng paraan. Maaari tayong tumulong sa pag-aaral ng isang kaklase at magbahagi ng ating kaalaman or magbigay ng konting oras upang pakinggan ang kanilang mga problema. Minsan hindi naman talaga kailangan ng malaking tulong. Ang kailangan lamang ng isang tao ay may makinig sa kanya at magparamdam na hindi siya nag-iisa. Napakahalaga rin ng respeto bilang bahagi ng compassion. Kapag nirerespeto natin ang opinyon, paniniwala at pagkatao ng iba, ipinapakita natin na mahalaga sila. Sa isang paraan tulad ng Pan-Pacific University, iba-ibang personalidad, karanasan at pananaw ng bawat estudyante. Hindi tayo pare-pareho ng pinanggalingan or paraan ng pag-iisip, ngunit maaari pa rin tayong mamuhay ng may pagkakaisa kung marunong tayong rumispeto at umunawa sa isa't isa. Bukod sa pagmalasakit sa kapwa, mahalaga rin ang pagpapakita ng compassion sa ating kalikasan. Madalas nating isipin na ang compassion ay para lamang sa tao, ngunit maaari rin itong may pakita sa ating kapaligiran. Ang kalikasan naman ay napakahalaga sa ating buhay. Dito nangangailangan ang maraming bagay kailangan natin ng araw-araw tulad ng pagkain, tubig, hangin at iba pang likas na yaman. Sa kasalukuyan, naharap ang ating mundo sa maraming problema at nakakaranas tayo ng matinding init, pagbaha, polusyon at ibang epekto ng pagkasira ng kalikasan. Ang ilan sa mga problemang ito ay bunga ng kapabayaan dahil sa mga tao. Mahalagang maunawaan natin na may responsibilidad tayong pangalagaan ang ating kapaligiran. Bilang mga estudyante naman, maaaring maliit lamang ang ating kakayahan kumpara sa malalaking organisasyon or pamahalaan. Ngunit hindi ibig sabihin nito na wala tayong magagawa. Ang simpleng pagtatapon ng basura sa tamang lagayan, pag-iwas ng paggamit ng sobrang plastic at pagtitipid ng tubig at kuryente at pagsunod sa mga programang pangkalikasan ay malaking tulong na. Kapag ginagawa natin ang mga bagay na ito, ipinapakita natin na may malasakit tayo.
hindi lamang sa sarili, kundi pati na rin sa ibang tao at sa mga susunod na henerasyon. Ang pangangalaga sa kalikasan ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa. Kapag malinis ang kapaligiran natin, mas ligtas at mas maganda ang buhay ng lahat. Kapag inalagaan natin ang kalikasan ngayon, pinoprotektahan natin ang kinabukasan ng mga batang isisilang pa sa lamang sa susunod na taon. Matapos nating pag-usapan ng compassion, mahalaga rin nating maunawaan ang concept ng communal discernment. Ang communal discernment ay ang proseso ng sama-samang pagnilay or pagkikinig at paggawa ng desisyon para sa kabutihan ng komunidad. Sa halip na isipin lamang na kung ano-ano gusto natin, iniisip natin kung ano ang mas nakakabuti para sa lahat. Sa maraming pagkakataon, may mga desisyong kailangan gawin na nakakaapekto sa maraming tao. Sa mga ganitong sitwasyon, mahalaga na marinig ang iba't ibang pananaw at opinyon. Sa pamamagitan ng communal discernment, na tututo tayong makinig sa isa't isa, magbigay ng respeto sa iba't ibang ideya at maghanap ng solusyong makatarungan para sa lahat. Sa Pan Pacific University, mahalagang maisabuhay ang communal discernment dahil ang paaralan ay isang komunidad. Hindi lamang lugar para matuto ang mga aralin. Ito ay lugar kung saan mahuhubog ang ating pagkatao at pagpapahalaga. Kapag natuto tayong makinig sa ating mga kaklase, guro at iba pang miyembro ng komunidad, mas nagiging maayos ang ating samahan at mas napapalakas ang pagkakaisa. Halimbawa, kapag may group activity o proyekto, hindi dapat isang tao lamang ang nagdesisyon. Mahalaga na pakinggan natin ang opinion ng bawat membro upang makagawa ng mas magandang resulta. Sa ganitong paraan, natututo tayong makipagtulungan at magbigay halaga sa kontribusyon ng bawat isa. Ang communal discernment ay mahalaga rin sa pagharap sa problema ng mundo. Sa kasalukuyan, maraming hamon ang kinaharap ng sangkatauhan tulad ng kahirapan, diskriminasyon, kagutuman at pagkasira ng kalikasan. Ang mga problemang ito ay kayang lutasin ng isang tao lamang. Kinakailangan ang sama-samang pagkilos, pag-uusap at pagtutulungan ng iba't ibang tao, organisasyon at bansa. Kapag marunong tayong makinig at makipagtulungan, mas nagiging posible ang paghahanap ng mga solusyong makakabuti para sa lahat. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang communal discernment sa pagbuo ng isang mas makatarungan at mas mapagmalasakit na mundo. Malaki ang connection ng compassion at communal discernment. Ang compassion kasi ang nagtuturo sa atin na magmalasakit sa kapwa at sa kalikasan. Samantalang ang communal discernment naman ang nagtuturo sa atin kung paano tayo makipagtulungan sa iba upang may sagawa ang pagmamalasakit na iyon sa mas epektibong paraan. Kapag pinagsasama natin ang dalawang ito, mas nagiging mabuting tao at mas nagiging positibo ang epekto natin sa ating komunidad. Bilang mga estudyante ng Pan Pacific University, mahalagang tandaan na ang pagbabago ay nagsisimula sa maliit na bagay. Hindi natin kailangan maging mayaman o makapangyarihan upang makatulong. Ang kailangan lamang ay magkaroon tayo ng pusong handang umunawa, makinig at tumulong sa iba. Ang simpleng kabutihan na ginagawa natin araw-araw ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa buhay ng ibang tao at sa mga nangangailangan. Ang compassion ay higit pa sa isang damdamin. Ito ay isang paraan ng pamumuhay na nakabatay sa pagmamalasakit, pag-unawa at pagkilos para sa kapakanan ng iba. Naipapakita ito sa ating pakitong sa kapwa at sa ating pangalaga sa kalikasan. Samantala, ang communal discernment ay tumutulong sa atin na gumawa ng desisyon ng sama-sama at may layuning makamit ang kabutihan ng buong komunidad.
Sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng compassion at communal discernment, marami nating gawin na mas mapagmalasakit ang Pan Pacific University at makapag-ambag tayo sa pagbuo ng isang mas mabuting mundo para sa lahat. Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat. Ako po pala ulit si Kyle Soto ng BSIT 1B. Bye-bye po.